Hi mga auntie ko, mga memes, mga moms, mga mima. So, AOS, step by step, paano mag-a-apply, saan magsisimula, ano-ano ang mga requirements. Kasi, ang haba-haba lagi ng comment ko, step by step, nakakapagod. So, ito na. Buong video. Mga auntie, this is for K1. K1. Disclaimer lang, I'm not a lawyer, I'm not working with any agency, any company. I just want to help. Kasi kayang-kaya nyo to. K1 din ako dati at nakuha ko yung green card ko in just 1 month. 1 month lang. Pero hindi ganun palagi. Ang mahalaga, smooth lang yung process at hindi ma-deny. Diba? Ito na nga mga auntie, saan magsisimula. Kuha kayo ng papel, ballpen, maggawa kayo ng checklist. Parang ganito. May board pa ako dito. Ilista nyo lahat ng kailangan nyo, gawin lang requirements, kailangan nyo i-print, kailangan nyo i-photocopy. Ilista nyo na, mas madali ang buhay kapag may checklist kayo, tapos lilista nyo na lang lahat, ano yung requirements. Meron ako nito, hindi madoble, hindi kayo magpabalik-balik sa printer shop, hindi kayo pabalik-balik mag-print, mag-photocopy. Isa-isahin natin yung mga requirements. May papel at ballpen na ba kayo? Kunin nyo na, lista nyo na. Sa inyo moms, i-lista nyo itong mga mima ha. Payment, 1440. Paano babayaran? Pwedeng personal check, money order, or form 1450. Mamaya natin i-discuss. Teka, natawa ko sa sarili ko. Focus muna tayo sa requirements ha. Diba, nagagawa pa lang tayo ng checklist. Mamaya na natin isa-isahin kung saan to makukuha. So, payment, form 485. Ito yung AOS form. G1145, I-94, NOA 2 or Notice of Action 2, 2x2 picture. This is US passport ha, US passport. Dapat pasok sa requirements nila. Passport bio page. To, photocopy lang to lahat ha. K1 visa page, photocopy lang din. VS3025. Ito yung vaccination sheet galing sa SLEC nung nagpa-medical kayo. Diba, binigyan tayo ng CD tsaka ng white paper. Yung white paper, yun yung DS3025. Birth certificate, copy lang din. Of course, marriage certificate. Evidences, mamaya natin explain yan. Evidences like photos, kung nag-travel kayo, kung basta ganun, kung naka-add ka na self-insurance ng asawa mo, mag-fall yun sa evidence. Form 864. Hindi ito different application ha. Form 864, kasama yan. Form 864, it's one of the requirements para sa 485. Hindi ma-approve ang 485 kung walang Form 864. Kasi sa 485, kailangan may petitioner. Tax documents, tax documents, sa asawa mo yan. Proof of citizenship sa petitioner. So, mga mima, nilista nyo ba? Sabi ko sa inyo, lista nyo eh. Lista nyo. Pag hindi pa ito, isa-isayin natin ulit. Pwede kayong mag-start ulit. Lista natin. Checklist. Huwag kayong ma-overwhelm ha. Kasi nung nakita ko din yung list, galing sa FB pages, FB groups, parang, ano yan? Ano yung G1145? Saan yan makita? Ano yung I-94? Mga ganon. Pero nung naggawa ko ng checklist, tapos nung inaayos ko na, kadali lang pala, te. Kaya nyo to. Kaya, isa-isayin ulit natin. Himayin natin yan. Himayin. Medyo hahaba yung video na to ha, kasi alam ko yung iba kapag sinabing money order, alam na kung saan pupunta, alam na kung saan kukunin si money order. Pero para sa iba, nakakadating lang dito. Katulad ko na, ano yung money order? Hindi alam. I-explain natin. Okay, so paano babayaran? Pwedeng money order. Yung money order, pa-help kayo sa asawa nyo kasi kailangan nyo pumunta sa USPS o Walmart para kumuha ng money order. Parang equivalent siya ng cash kasi bibigyan nyo sila ng cash, tapos ang ibibigay sa inyo ay money order. Yun yung tawag sa slip. Nandun yung amount. Yun yung isasama nyo sa form. Pwede ring personal check. Punta kayo sa bank. Pa-help kayo sa mga spouse nyo dito ha. Kasi
alam nila yan. Alam na nila yan. Tapos, baka hindi pa ka nagda-drive. Ayun. Tapos, kung card yung gagamitin, debit card or credit card, mag-print kayo ng G1450 na form. Yun yung i-fill out nyo doon, yung card details. Basta kung card, credit card, or debit card gagamitin, print kayo ng G1450. Isasama nyo din yung payment na yon sa packet nyo. Form 1485. Paano i-check kung latest edition? Kung alam niyo na kung paano i-check kung latest edition yung form, skip nyo na tong video, mga 10 seconds. Punta kayo sa browser nyo. Type nyo lang uscis.gov. G-O-V. Go. So, ayan, mapupunta kayo dyan sa page, official website ng USCIS. Tapos, dito sa taas, may search our site. Ilagay nyo dyan, kunwari, G1145. G1145. Search nyo lang, makikita nyo agad dito. Mapupunta kayo dyan, G1145, e-notification of application, petition acceptance. Makita nyo dyan, forms and document downloads. Dito nyo i-download yung form. Kapag kinlik nyo yan, ayan na yung form. Lalabas na yung form. Pwede nyo nang i-print. Ganon din sa lahat ng form na kakailanganin nyo. 1485, 1864. Kung mag-a-apply din kayo ng work permit, I-765. Hindi ko alam kung I yun o 1. Minsan, kung ano lang yun nasasabi ko. Siguro I-485. Pero, yun na nga, basta ang lagi nyong pupuntahan ay uscis.gov. Tapos, lagay nyo dun yung form. Pwede nyo rin i-search yung, kunwari, form I-485, USCIS. Tapos, basta yung website na pupuntahan nyo ay uscis.gov. Yung form na madadownload nyo dun, laging updated, laging newest form. Kaya, mas safe na bago nyo i-print. Sa uscis.gov na kayo pumunta, hindi yung... Kasi baka i-save nyo ngayon yung form sa phone nyo, tapos after 3 months pa kayo mag-apply, tapos maglabas na sila ng bagong form, tapos yung form mo na na-save sa phone mo ay luma, so ma-reject siya. Basta lagi nyong tatandaan mga mima, kahit sa Google nyo i-search, kahit lagay nyo lang sa Google na G1145, for example, ang dami dong lalabas na search result. Basta, ang i-click nyo lang ay uscis.gov. Nandun yun lagi sa may baba, medyo maliit. Kaya, lagi nyong i-check. Kapag doon kayo pumunta sa uscis.gov, laging new edition ang magagamit nyo. Okay, balik tayo sa ating checklist. Tapos na tayo sa payment. Sa form, alam nyo na yan kung saan makikita yung form. Kapag hindi, ipapaste ko din yung link dito sa video. Hindi ako maalam sa Google. This is probably my first video. Or sa comment section. Basta ipapaste ko yung link dyan. G1145, another form that you can download from uscis.gov. I-94. Pwede nyo din itong i-search sa Google. Search nyo na lang I-94. Tapos, lalabas dun yung official, nakalagay I-94 official website. Tapos, i-check nyo sa baba, dapat nakalagay I-94.cbp.dhs.gov. Tapos, makita nyo sa home, ang i-click nyo ay Get most recent I-94 ata yun. Basta get most recent. NOA 2 or Notice of Action 2. Ito yung letter nung na-approve yung K1 petition nyo or yung I-129F petition nyo. Diba nung na-approve kayo, may pinadalang mail si USCIS sa husband ninyo. Yun yung nakalagay, this petition was approved. Yun yung NOA
2x2. Basta NOA2 or approval notice. US 2x2 US passport photo. Kung meron pa kayong 2x2, yung ginamit nyo nung medical sa SLEC or nung interview nyo for K1, ayun, pwede nyo na yun ipasa. Pero kung hindi, punta kayo sa Walmart, CVS, pa-picture na lang kayo. Passport bio page, photocopy lang din. K1 visa, photocopy lang din. DS3025, ito yung white paper from SLEC. Diba nung nagpa-medical, binigyan tayo ng CD at saka white paper. Yun yung vaccination report, vaccination sheet. Makita nyo dun sa paper nakalagay, DS3025. Ito yung isasama nyo sa AOS. Validity ng medical is 1 year. Kung nagpa-medical kayo sa SLEC, July 2024, for example, may expire yun July 2025. So, hanggang July 2025, pwede nyo pa yun magamit para sa AOS. Hindi na kailangan ng I-636. Hindi nyo na kailangan ng I-693 na form. Kapag expired na yung DS3025 nyo, kapag more than 1 year na mula nung nagpa-medical kayo sa SLEC, kailangan nyo na ng form I-693. Pero kung hindi, again, DS3025, yun lang yung kailangan nyo. Marriage certificate, copy lang din. And birth certificate nyo, copy lang din kung meron kayong original. It won't hurt. Evidences. Itong evidences. Okay. Sa mga K1, madaming na-approve, katulad ko, na marriage certificate at wedding photos lang ang isinama. Bakit? Kasi alam nila na hindi pa tayo makakakuha ng maraming documents. Kunwari, hindi pa tayo maa-add ng husband or spouse or wife natin sa lease agreement, sa mortgage. Marami pa yung, kakamove lang natin dito. So, don't worry kung hindi pa kayo ma-add ng spouse nyo sa, for example, utility account. Okay lang yon. Alam nila na hindi pa nga tayo makakakuha. Alam nila na hindi pa nga tayo minsan makakuha ng real ID, state ID. Gather as much evidences as you can gather, but don't worry if you cannot get those that you cannot, like lease contract, rent contract, mortgage. Kung na-add na kayo ng spouse ninyo sa health insurance, ayun, isama nyo yun. Pero again, don't worry if you don't have tons of evidences. It's okay. Umiinit na. Okay, last. Form 864. Again, 864 is one of the requirements for 485. Hindi yan different application. Hindi yan ina-apply. Ang ina-apply nyo ay 485 or adjustment of status para magka-green card. Teka, burahin na natin to. Okay, mga auntie, mga moms, dito naman tayo sa Form I-864. Ito yung affidavit of support. Katumbas to ng I-134 natin nung K1 interview sa USM. Sa US Embassy. So, isa to sa requirements para sa I-485. Ang form na to ay para sa petitioner. Pwedeng kayo na yung mag-fill out kasi tamad sila mag-fill out. Tamad sila sa paperwork. Tamad sila sa paperwork, di ba? Pwedeng kayo na yung mag-fill out. Basta info nila. Basta kunwari kayo yung petitioner, kayo nang mag-fill out. Basta para to sa petitioner. Tax documents, 1040, W2, pwedeng, dapat magkasama to laging dalawa, or pwede yung buong IRS transcript. Tanong nyo sa mga jowa nyo yan. Tapos, proof of citizenship, pwedeng birth certificate nila. Again, sa petitioner to ha. Pwedeng certificate of naturalization, birth certificate, passport copy, basta any proof of citizenship. Pwedeng isa lang. Kung gusto nyo tatlo, go. Kapag pasok ang salary ng petitioner sa poverty guidelines, ito lang yung kailangan ninyo. Pero kapag kukuha kayo ng co-sponsor,
ganito din yung requirements para sa co-sponsor ninyo. Tandaan, ang init! Sarado natin yan. Mga Mima, hindi na kailangan ng payslips, paystub, bank statements, certificate of employment, hindi na yun kailangan. Kung pasok naman yung annual salary ng petitioner. Ito lang yung kailangan nyo. Form 864, tax documents, at proof of citizenship. Again, pay stubs, blah blah blah, hindi na yun kailangan. Ginagamit lang ang pay stubs or bank statements or assets kapag hindi pasok yung sahod ni petitioner at gagamitin nyo yung assets as supplement. Again, gagamitin lang ang bank statements, ang assets, kung hindi pasok ang annual salary ni petitioner at gagamitin mo yung assets or properties to supplement. Okay, so tapos na tayo sa checklist. May checklist na tayo, nag-gather na natin yung mga requirements, na-print na natin yung form. Ano yung susunod mong gagawin? If i-fill out mo na lang yung form, auntie. Tapos, organize mo na lang yung papers mo, lagay mo sa folder, ready to send na. Fill out mo na yung form. Yung payment, ihuli nyo na yan. Kapag naayos nyo na yung paper nyo, saka kayo kumuha ng money order or personal check or saka mo i-fill out yung G1450 na form. Tapos, ayun na. Super, kayang-kaya nyo yan. Hindi madali, lalo yung pag-fill out ng form. Pero, doable. Kayang-kaya. Okay, so gumawa tayo ng checklist. Nag-gather na natin yung requirements. Na-fill out na natin yung form. Meron na tayong payment. For example, we're gonna use money order. Kukuha na lang kayo ng envelope T. Yung cover letter, optional yun ha. Kukuha na lang kayo ng folder or envelope T. Kunwari, ito yung papers natin. May prop si auntie mo. Kunwari, ito yung papers natin. Ito yung 485 and 864. Kuha lang kayo ng folder T. Tapos, ready to send na si Akling. Diba? Hindi time-consuming. Kailangan ng effort ninyo. Pero doable. Tapos, hindi na pwedeng maglagay ng sticky notes ng kung ano-ano ha. Hindi na pwedeng staples or anything. Hindi yun pwede. Meron sa uscis.gov again, tips for filing forms by mail. Nakalagay doon kung pwede ba yung binder, pwede bang sticky notes. Doon yung mababasa lahat. Ipipaste ko din yung link. Pero ang ginawa ko sa akin, nakaganyan lang. Tapos, ito kunwari, 485. Effort. Nakalagay, 485, kunwari. Hindi ganyan yun ha. Hindi, ayusin nyo naman. Nakalagay, dapat nakalagay original submission for I-485 adjustment of status. Tapos, ang ginawa ko, naglagay lang ka ng clip. Binder clip. Para lang ma-hold lahat. Para lang hindi mag-warla-warla kapag binuksan ng office. Naka-binder. Para lang mag-stay in place. Tapos, kung masyadong makapal para sa 485 at, meron din akong 864. Sa isang folder lang. Pero kung masyadong makapal, pwede kayong kumuha ng isang folder, pwede nyong ilagay dito yung 864. Pero dapat, magkasama yan silang ganyan. 864, lagay nyo dito yung form, tax documents, at proof of citizenship. Yun lang yung requirements for I-864, diba? Ganyan. Kung mag-a-apply din kayo para sa 765 or employment authorization, kung mag-a-apply din kayo, magkaiba lang ng folder, magkaiba ng payment, magkaiba ng form, magkaiba ng requirements, pero kung isa-send nyo, magkakasama lang sila. Kuha lang kayo ng box sa USPS or FedEx or UPS or, basta magkakasama lang silang ganun. Pati payment magkahiwalay ha. Para sa 485 at 765. Pero, ganun lang. Tapos, make sure nasa tamang locks. Nabubulan.
Make sure lang nasa tamang locks. What? Ano? Make sure, okay. Just make sure na isasend nyo sa tamang address or lockbox. Tapos, ayun na auntie. Ready to send na. DIY lang. Kung meron kayong questions, kung meron akong hindi na-explain ng maayos, comment nyo lang. Masipag ako sumagot. Nasa TikTok din ako. Nakalimutan ko yung username ko. Pero ipapaste ko na lang. Ayun lang, Mima, mga auntie, mga ate. Sana makatulong. And, babush!